Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John Day Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa eternal conscious punishment. This is the belief that who reject Christ will experience a real, unending, and fully conscious punishment in the hell. It's not mere annihilation or temporary suffering. It is eternal separation from God marked by awareness, regret, and torment. While this sounds severe, it highlights the seriousness of sin and holiness of God and why the gospel is such urgent good news. Now, sabi po rito sa Luke chapter 16 verse 19 hanggang 31. Sa Tagalog na lang po, may isang mayaman laging nakasuot na mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. May isa na mapulubing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Hangad na matapunan man lamang ng mga mumog na uhulog mula sa hapag at ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang kanyang dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay no ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga nariyan ay hindi sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila ay bigyang bala at nang hindi humantong sa dakong itong pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay. Magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan." Sinabi pa naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Now, ito po yung first teaching natin. God is offended party. Dito po sa Pilipinas o sa bansa natin, kapag ikaw ay nagkasala, yung offended party, yung ginawan mong against the people of the Philippines. So, ganun din po sa Biblia, yung offense na ginawa natin, hindi lang to against sa mga tao, this is against God. So, number 2 po, God is holy and just. Yung Diyos po natin ay banal, walang bahid na karumihan, at siya po ay just. Hindi siya corrupt na judge. Sabi po rito ni David sa Psalm chapter 51 verse 4, "So you are right in your verdict and justify when you judge." So lahat po ng desisyon, yung judgment ng Diyos, tama yan, accurate yun. Kaya pag pinarusahan ng Diyos ang isang tao, nilagay sa place of torment, justify yon. So God is holiness and just. And point number 3 natin, or huli nating katuruan, God made hell to punish evildoers. Kaya po mayroong mga kaparusahan kung saan nagdurusa yung mga masasama. Yung place of torment, nilikha po talaga ng Diyos yan. Bakit po? To punish. Para parusahan yung mga gumagawa o namumuhay sa pinamumuhay nilang kasalanan. So, kaya't ang paalaala sa atin ay pahalagaan ng pagkakataon lumapit sa Diyos, magsisi at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang hustisya ng Diyos ay totoo, ngunit ganun din ang kanyang habag. Kung pipiliin nating sumunod sa kanya, makakasumpong tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.